Tiwala naman si Marojas na malalagpasan pa niya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at magwawagi sa eleksyon. May patama rin si Rojas sa ilang kandidato sa pagka-vice presidente. Balitang hatid ni Salima Refran. Unang nag-ikot sina Rojas at Leni Robredo sa Virac, Catanduanes. Pagdating sa Sorsogon, naghiwalay ng lakad ang dalawa. Si Robredo sa bayan ng Irosin sa Sorsogon dumiretso. Nakipagpulong naman kay Sorsogon Governor Raul Lee si Rojas sa Sorsogon City. Tapos dumiretso sa Legazpi, Albay at nakipag-meeting naman sa mga local leaders. Pinangunahan niya rito ang isang unity gathering. Sa panayam, puno ng kumpiyansa si Rojas. Tayo na ang palapit ng palapit pataas sa nangungunang si Mayor Duterte at inaasahan ko sa darating na mga araw ay malalagpasan na rin natin si Mayor Duterte. Pinatamaan din ni Rojas si Senator Bongbong Marcos sa pahayag itong minamanipula ng administrasyon ang survey para mas madaling makapandaya sa eleksyon. Natatawa lang ako dito sa mga politikong ito nung sila ang namamayagpag sa survey, pinaka-the best, pinaka-credible, dapat paniwalaan ang survey. Ngayon napababa sila sa survey, hindi dapat paniwalaan. This is the same survey. Sinagot din ni Rojas ang paratang ni Senator Alan Cayetano na ang Liberal Party ang nasa likod ni Senator Antonio Trillanes IV at sa mga inilalabas ito laban sa running mate na si Mayor Rodrigo Duterte. Alam mo, Senator Cayetano, tumahimik ka na lang. Ang ingay-ingay mo dati sa anti-corruption, ngayon na running mate mo, nahulihan ng secret bank accounts, nahulihan ng hidden wealth, bigla kang tumahimik. Salima Refran, GMA News.